ng pera. Kailangan kong bumawi. Natalo ka na naman sa sugal. Iba to! Iba to, Jenny! Iba to! Pagtalo ka na, tumigil ka na. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa Fairview, Quezon City noong ika-18 ng Marso, taong kasalukuyan. Isang lalaki ang biglang nag-amok sa isang bahay at pinagbabaril ang 3 miyembro ng isang pamilya. Sila ang magkapatid na Christian, 21 taong gulang, at kuya niyang si Carl, 23 taong gulang. Tinamaan din ang tiyahin nilang si Mariel, 24 na taong gulang. Tinawag po ito noong 1:36 p.m. March 18. Initial info po na ibinigay sa amin is may namaril. May 3 biktima kung saan yung namaril po is nakatakas. Sino ang lalaking nag-amok at ano ang motibo niya sa pamamaril? Habang abala sa paghahanda ng tanghalian ang magtiyahing Christian at Mariel nito lamang ika-18 ng Marso, laking gulat nila nang biglang pumasok ang isang lalaki at walang habas silang pinagbabaril sa loob mismo ng kanilang bahay sa Fairview, Quezon City. Unang pinaputukan ng lalaki ang 21 taong gulang na si Christian. Umawat ang tiyahin nitong si Mariel, 24 na taong gulang, pero siya naman ang sunod na binaril ng lalaki. Noong mga sandaling yun ay nasa ikalawang palapag ng bahay ang nanay ni Christian na si Jenny, 41 taong gulang. Ako nasa taas na, yung 2 apo ko. Maya-maya nagulat na lang ako. Si Bunso, umakyat si Bunso. Kahit may tama ng bala, pinilit ni Christian na makaakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Tumayo ako noon. Tapos nung nasalubong ko na siya sa hagdanan, binangga niya pa ako. Then pagbangga niya, dumapa. Inisip ko naman baka matutulog lang siya. Laking gulat naman ni Jenny nang sunod na umakyat si Mariel. Then maya-maya si Mariel umakyat na. Puro dugo na yung kamay niya. Di nag-hysterical na ako. Sabi ko, na paano ka? Hawak-hawak na yung kamay niya. Palabas na ng bahay ang lalaki nang dumating ang panganay na anak ni Jenny na si Carl. Nagpambuno si Carl at ang lalaki pero maging siya hindi nakaligtas sa pamamaril ng suspect. Nung nagpambuno po sila for the possession of the firearm, ay nagpaputok po siya ng maraming beses. Tinamaan po si Carl. Kahit sugatan, pinilit ni Carl na madala ang sarili sa ospital. Tulong! 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 Bumaba na rin ng bahay ang kanyang inang si Jenny at tiyahin na si Mariel. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Dito na niya natuklasan na maging ang anak na si Carl ay may tama rin ng bala. Lumalakad na kami, sumasakay kami sa tricycle. Salubong na kami ng kuya ko. Pasakay na kami ng tricycle kasi makikita mo na ang dami talagang tao. Pero nakatingin lang. Wala talagang tumutulong. Isinugod ni Jenny ang dalawa sa ospital. Naiwan naman sa ikalawang palapag ng bahay si Christian kasama ang 2 nitong anak. Tay, nasa si Kuya Christian. Naiwan siya sa bahay pero pinagpiling ko pa siya sa bahay. Nay, hindi. May tama si Kuya. Makaligtas kaya ang mga biktima mula sa bingit ng kapahamakan?
Matapos ang nangyaring pamamaril sa kanilang bahay sa Fairview, Quezon City, walang sinayang na oras ang inang si Jenny at agad na isinugod sa ospital ang sugatan niyang anak na si Carl at kapatid niyang si Mariel. Nay, nasa si Kuya Christian. Naiwan siya sa bahay pero ipinagpiling ko siya sa bahay. Nay, hindi. May tama si Kuya. Pero lingid sa kaalaman ni Jenny, may tama rin pala ang bunsong anak na si Christian na naiwan sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Agad nilang pinapuntahan sa bahay si Christian. Sa cellphone video na ito nakuha ng kapitbahay, makikitang binubuhat ang wala ng malay na si Christian para dalhin sa pagamutan. Time of death, 12:30 p.m. Mrs. I'm sorry po. Sa kasamaang palad, tuluyang binawian ng buhay si Christian. Napaupo na lang po ako, tapos iyak ako ng iyak. Pilit ko siyang ginigising. Tapos sinasabi ng mga doktor sa akin na ginawa naman na daw nila lahat. Pinakita nila sa akin yung mga gamot na nilagay. Tapos inakbayan ako ng doktor, sabi niya, ano na raw po, patay na raw po talaga nung dumating doon. Doon po sa kanyang pong medical legal report na nakasulat po sa likod ng kanyang death certificate, ang nakalagay po is perforating gunshot wound, thorax po. Dead on arrival po si victim at nag-attempt po silang i-revive pero of no avail po. Makaligtas kaya ang dalawa pang mga biktima? Ano ang punot dulo ng nangyaring pamamaril? Patay sa pamamaril sa Quezon City ang anak ni Jenny na si Christian, 21 taong gulang. Sugatan naman ang isa pa niyang anak na si Carl, 23 taong gulang. At kapatid niyang si Mariel, 24 taong gulang. Sa patuloy na investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 5 basyo ng bala ng baril. Sa labas naman ng bahay, 2 basyo ng bala ng baril ang natagpuan. Ang na-recover po namin sa crime scene na mga basyo ng bala ay 5 piraso po na caliber 45 at 2 pong deformed fire bullet ng caliber 45 din po. Samantala, ayon sa tinatawag na medical abstract ni Carl, 2 beses siyang tinamaan ng bala ng baril sa sikmura at sa tagiliran. Si Carl po ay nagtamo ayon sa kanyang medical abstract po ng multiple gunshot. Nagtamo ng isang tama ng baril sa kaliwang braso at 2 daplisang tama ng baril sa kanang braso. Yung pong biktima, tamo po ng gunshot wound sa kanya pong magkabilang braso. Tama niya po is multiple dun sa magkabilang braso. Pero ayon po sa kanya, ang intention daw ni suspect ay patamaan siya sa katawan kaya hinabol po siya. Mapalad lang po siya na sa braso lang siya tinamaan. Nagtamo rin siya ng mga bali sa braso na kinailangang maoperahan. Himalang nakaligtas ang 2. Ni sa hinagap ay hindi naisip ni Jenny na mangyayari ito sa kanilang pamilya. Naging overseas Filipino worker o OFW sa Dubai si Jenny bilang isang domestic helper. Nag-decide ako na iwanan siya, pero nag-abroad ako. Kumbaga, inukol ko yung oras ko sa pagtatrabaho para mabuhay ko sila. Then yung mga anak ko, nung naka-1 taon na ako, kinuha ko na sa kanya. Pinalagaan ko na sa mama ko, tsaka yung mga kapatid ko. Siya na rin ang tumayong magulang sa nakababatang kapatid na si Mariel. Ayon kay Jenny, masipag ang kanyang mga anak. Nagtatrabaho si Christian bilang isang construction worker at may sarili na rin siyang pamilya. Habang si Carl ay isang food delivery rider. Nahinto naman sa pag-aaral ng kolehiyo si Mariel. Hello mga suki! Ang sesi ng araw ngayon. Ayan ha, nagpaganda pa ako para sa inyo. Ang dami nating mga paninda. Sa kanyang mga libreng oras, pinasok din ni Jenny ang online selling para may dagdag kita. Murang-mura lang kasi ito.
magugustuhan niyo talaga. Eto. Wild Nights for Men. Hanggang nakilala niya online si Florencio Rios Jr., isang security guard sa Pilipinas. From Florencio. Ang ganda ng mga tinda mo, pero mas maganda ka. Ikaw naman, Florencio, nambola ka pa, salamat. Pero, hindi ako for sale, ang mga tinda ko lang. Then doon ko nakilala si Florencio. Nag-comment po siya isang beses, then nag-message siya sa akin. Hulyo taong 2018 ay nagsimulang magkamabutihan sina Jenny at Florencio. Kahit malayo sa isa't isa, ay naging magkarelasyon ang dalawa. Tagal naman nila. Kanina pa si Kuya. Uy! Nandito na sila! Nandito na sila! Dali! Oktubre taong 2019, nagpa siyang umuwi ng Pilipinas si Jenny. Sa wakas, magkakasama na ulit tayo. Kompleto na tayo. Miss na miss ka na namin, Nay. Ate, magkano itong gulay? 30. Ang bilis mo din, ano? Napanood mo lang ako sa live selling ko. Liligawan mo na ako. Bakit naman hindi, Jenny? Gusto naman kita. Kaya sagutin mo na ako. Dito na niya ipinakilala sa mga anak ang nobyong si Florencio. Mga anak, siya yung kinukwento ko sa inyo. Naging magaan naman ang loob ng mga anak ni Jenny sa bago niyang karelasyon. Sila naman yung mga anak ko, si Mariel, si Carl, at si Christian. Kamusta kayo? Nagkakilala kami nung nag-live selling ako sa Dubai. Tahimik lang siya. Talagang gagawin niya lahat para makuha yung loob mo. Mga anak, okay lang ba sa inyo kung dito na muna titira si Florencio? Okay lang, Ma. Kung saan ka masaya, masaya na kami para sa'yo. Ganun siya kasi kahit yung mga kuya ko, parang nililigawan din niya yun. Nandyan yung magpapainom siya. Ganun, gumagastos siya sa outing namin. Paano nauwi sa Sigalot ang payapang buhay ng pamilya ni Jenny? From Florencio, ang ganda ng mga tinda mo, pero mas maganda ka. Ang single mother at dating OFW na si Jenny muling nakatagpo ng pag-ibig online. Mga anak, okay lang ba sa inyo kung dito na muna titira si Florencio? Okay lang, Ma. Kung saan ka masaya, masaya na kami para sa'yo. Nakilala niya si Florencio na isang security guard. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila. Pero ang matamis na pagtitinginan ng halos isang taon, unti-unting pumait. Ayon kay Jenny, nagsimulang nalulong sa sugal si Florencio. Alas, talo na naman ako sa sabong. Baka naman meron ka dyang pera, kahit konti lang. Pera, para makabawi lang ako. Florencio naman, naubos na yung sweldo mo sa sugal. Tapos pati pera ko, kukunin mo pa? Madalas ko na siyang mahuli na nag-online sabong. Tapos ilang beses ko na rin siya pinagbawalan. Kasi may time na wala na siyang sahod eh. Wala siyang pamasahe, wala rin siyang pangkain. Sabi ko, saan napupunta yung sahod mo? Bakit ba? Inaaliw ko lang yung sarili Ito ko. raw ang naging madalas na dahilan ng kanilang pagtatalo. Ano bang problema? Tigilan mo na yan. Baka mamaya pati mga anak ko, maingganyo mo pa sa sugal. Pabayaan mo lang ako, ha? Pabayaan mo lang ako. Florencio, lulong ka na eh! Lulong ka na! Tigilan mo na yan! Sinasabi ko yan sa'yo, ha? Pag hindi mo yan tinigilan, hihiwalayan na kita. Hanggang buwan ng Setyembre noong nakarang taon, umabot na raw sa sukdulan ang pagsusugal ni Florencio. Ano nangyari sa'yo? Kailangan ko ng pera. Kailangan kong bumawi.
Natalo ka na naman sa sugal. Iba to. Iba to, Jenny. Iba to. Hindi, Florencio. Pagtalo ka na, tumigil ka na. Huwag ka nang bumawi. Makinig ka! Iba to! Hindi ko pera yung naipatalo ko. Pera ng kumpanya yung naipatalo ko. Diyos ko, Florencio. Grabe ka na. Grabe ka na. Hindi na makokontrol yung pagsusugal mo. Umalis ka na dito. Nagdesisyon si Jenny na tuluyan ng makipaghiwalay kay Florencio. Iiwan mo na lang ako, ha? Nang gano-gano na lang? Suko na. Suko na ako. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na! Umalis ka na. Kaya nag-decide na talaga ako, sabi ko ayoko na. Pero sabi niya, ayaw ko, sabi niya, hindi pwede yun, sabi niya, hindi ako papayag. Ayon kay Jenny, pilit na nakikipagbalikan sa kanya si Florencio. Florencio, ano ba? Di ba sinabi ko huwag ka nang tatawag sa akin? Hindi pwede. Kailangan kita, mahal kita. Makipagbalikan ka na sa akin. Hindi. Hindi mo ako mahal. At kung hindi, pinagbantaan siya ng dating nobyo na siya ay papatayin o ang kanyang mga anak at apo. Makipagbalikan sa akin. Papatayin kita. Papatayin ko kayo lahat. Hindi mo ako pwedeng iwan na lang ng basta-basta. Pag hindi ka pa rin nagtanda niyan, papatayin na lang kita, yun ang sabi niya. Pero hindi ako naniwala. Hanggang noong 18 ng Marso, nangyari nga ang kinatatakutan ni Jenny. Tanghaling tapat nang sumugod sa bahay nila Jenny ang dating nobyong si Florencio. Kukunin ko yung jacket ko. Ma, nandito si Tito Florencio. Kukunin daw po niya yung jacket niya. Sa labas na lang ho kayo maghintay. Iabot na lang po namin yung jacket nyo. Biglang pinaputukan ni Florencio gamit ang isang kalibre 45 baril si Christian. Ay bigla itong bumunot ng baril at pinatamaan si Christian sa dibdib. Tito, wag! Sinubukang awatin ng tiyahin si Christian na si Mariel, si Florencio. Pero siya naman ang sunod na pinagbalingan. Ang sabi po ni Mariel sa akin, intended na ni suspect na patamaan siya sa katawan pero sa braso lang siya tinamaan. At nakatakbo po siya paakyat ng hagdanan at ayun po, tumakas po si suspect. Nakapanayam namin ang dalawang nakaligtas na biktima, ang kapatid ni Jenny na si Mariel at anak niyang si Carl. Nakarinig na ako ng putok. Pagkatingin ko, nabilis niyang umakit sa taas. Tapos ako na yung pinagbabaril niya. Christian! Akmang pababa na si Jenny nang makita naman niyang duguan ang kapatid na si Mariel. Ano ginawa ni Florencio? Huwag kang bababa. Huwag ka ng tela para mag- Agad niya itong tinulungan para matakpan ang sugat. Nung ito pong si Florencio Rios ay nabaril na po niya si Mariel at si Christian, tatakas na po sana siya. Pero nasalubong niya po yung isa pang anak na si Carl. Palabas na raw ng bahay si Florencio nang dumating naman si Carl. Lumabas po siya. Doon ko po siya nakita sa bay ng Pasko po kasi siya ng hagdan. Pagsakal ko, yun, nagpaputok siya ng pagkadapa niya kasi dumapa siya nun. Nagpaputok po siya ng 2 beses. Tumama sa pader ng kapitbahay namin. Tapos, nung niyakap ko po siya, tinututukan niya ako ng baril eh. Dito na sila nagpambuno. Pinaputokan niya ako sa tagiliran para bumitaw ako. Pagkaputok sa akin, yung bumitaw po ako kasi naramdaman ko yung init ng bala.
na tapos biglang bulwak yung dugo eh. Matapos ang ginawang pamamaril, hindi pa rin nilubayan ni Florencio ang pamilya ni Jenny. Repeatedly po, after po nung insidente, nagbabanta pa rin si Florencio Rios na papatayin niya si Jenny. Magugulat na lang sila, nandiyan na siya sa harapan nila. Papatayin kita, pag makatsyempo lang ako. Nagpatuloy din ang ginawa niyang pagbabanta sa pamilya at tinakot din daw si Jenny na ipakakalat ang masiselang litrato nito kung hindi makikipagbalikan sa kanya. Hello? Jenny, makipagbalikan ka na sa akin. Kasi kung hindi, mas matindi pa yung mangyayari sa pamilya mo. Hayop ka! Hayop ka! Ano pa kahayupan ang pwede mong gawin sa pamilya mo? Ano pa? Ano pa? Ika-26 ng Marso, agad na nagkasa ng entrapment operation ang mga polis. Gusto kasi ni Florencio Rios po ay magkita po sila dun sa di kalayuan. Malapit po dun sa lugar, dun sa tirahan po ni Jenny. Ngayon po, nung ang usapan nila doon sa lugar na yun, so si Jenny, alam niya na inaantay siya ni suspect na makipagkita nga. Jenny. Jenny. Maraming salamat nakipagkita ka sa akin. Maayos natin to. Maayos natin tayo. Magtiwala ka lang sa akin. Magsisimula tayo ulit. Hindi, Florencio. Dito natin tatapusin ang lahat. Lorenzo Rios, kasamay! Arestado ka sa salang pagpatay. Murder, 2 counts ng frustrated murder sa Office of the City Prosecutor po. Sinampahan po namin siya ng grave threat tsaka ng violation po ng Anti-Violence Against Women and Children Act o BAUSI po. Dahil po may na-recover po sa kanya na baril na defaced po yung serial number. Sinampahan po namin siya ng paglabag sa Republic Act 10591. Yun pong Comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Quezon City Police District Custodial Facility. Pag-amin ng suspect, Wala naman daw siyang balak patayin. In short, inaamin niya po. mananatiling inosente ang suspect hanggang sa mapatunayang nagkasala. Matinding dalamhati pa rin ang namamayani sa pamilya ni Jenny. Sana pagsisihan niya yung mga ginawa niya dahil kulang pa yung buhay niya kapalit sa buhay ng 3 anak ko. Hindi sapat na sabihin na mamatay siya kagad. Dapat mas doble pa dyan yung danasin niya. Diyos na bahala sa'yo. Kung nasan ka man, kung ano man nangyayari sa'yo ngayon, deserve mo yan. Dapat lang sa'yo yan, makulong ka. Dapat nga mabulo ka na, hindi ka na makalaya pa eh. Tapos pagbayaran niya yung ginawa niya. Para kay Christian, sana gabayan niya yung mga anak niya. Huwag niyang pababayaan. Tsaka mahal na mahal namin siya. Hindi namin siya kahit kailan makakalimutan.